Nako, mga sangkay, yari na naman to. Mayroon na po nagbanta. Yo guys, what's up? This is me, Sangkay Zanjan. I'm back for another vlog today. Kamusta po kayo mga kababayan, mga solid sangkay? I hope na ayos lamang po tayo dyan. So ito nga po pag-uusapan po natin ngayon. Itong nagbanta ngayon mga sangkay, no? Na tila baga inaangasan ang COMELEC. Pag-usapan po natin yan ngayon. But anyway, before we start, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Tayo ngayon ay nakarating na sa 1.51 million subscribers. Nang ibig sabihin, paangat na po tayo ng paangat at papunta na po tayo sa 2 million subscribers. So kung gusto mong mapabilang sa lumalawak at dumaraming mga solid sangkay, makikita nyo po ngayon yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Alright? Ngayon, eto na. Sa mga nanonood pala sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Ngayon, eto kasi yung balita. Itong Duterte Youth, nagbanta raw sa COMELEC kung hindi ipoproklama. Kasi sa ngayon kasi, mga sangkay, ang COMELEC nagdeklara na hindi po muna ipoproklama itong Duterte Youth. So ano kaya ang meron mga sangkay? Ito po yung ating pag-usapan, no? Tingnan po natin sa balitang ito. Kabila ng matagumpay na proklamasyon ng mga nanalong party list groups, dalawang party list ang hindi na iproklama dahil sa nakabinbing kaso nila sa COMELEC. Okay, dalawang party list. So sino yung isa mga sangkay? Basta ito po, kabilang po itong Duterte Youth. Yan po ang Duterte Youth at ang bagong henerasyon. Panta naman ng Duterte Youth, isisiwalat nila ang anilay kalokohan sa Kongreso at COMELEC para magkapera. Nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Mabilis na puno ang Tent City na Manila Hotel para sa proklamasyon ng mga nanalong party list group. 63 ang kabuoang upuang pupunan ng mga party list sa House of Representatives para sa 20th Congress. Galing ito sa 54 na party list na nakakuha ng pinakamataas na boto. Sa party list po, ang inabot po na number of votes for the party list ay 41,950,292. Dito po binase ang Banat versus COMELEC. Dito po binase ang 2% threshold. Dito po binase ang additional seat at dito po binase ang seat na entitled kahit maaaring hindi nakakuha ng 2%. Ang sabi ng Supreme Court sa Banat versus COMELEC, lahat ng seats ay dapat punuan. 3 pwesto na secure ng akbayan. Yan o. Pangalawa pa naman yung Duterte Youth. Pero ako ay nagtaka mga sangkay. Bakit? Bakit yung akbayan number 1? Duterte Youth at Tingog. Tig-2 naman sa 4-piece at CIS at Ako Bicol Party List. Lahat sila hindi bababa sa 1 milyon na nakuha ang kabuoang boto. Habang tig-isang representative naman ang uupo mula sa nasa pang 7 hanggang 54th place na party list. Hanggang ngayon, hindi pa rin daw makapaniwala si Akbayan Party List Representative-elect Shell Diokno na sila mamumuna sa mga ibinotong party list group. Ito ay isang tagumpay ninyong lahat. Ito ay tagumpay ng ordinaryong Pilipino. Ang nais po namin ay... Alam nyo, guys, ito yung ito yung problema sa mga politiko ngayon, mga sangkay. Lagi pong ginagamit sa kanilang mga personal agenda yung mga kababayan po natin para daw po ito sa mga ordinaryong Pilipino, mga mahihirap. Alam nyo, pudpud na tayo dyan eh. Pero ito lang. Siguro kung totoo na para ito sa mga kababayan natin, itong mga, halimbawa na lang, itong akbayan, bakit hindi nila isulong yung pangmatagalang solusyon, no? Na pagpapaunlad sa ating bansa, kagaya po ng pagbubukas ng ekonomiya. Economic Chacha, kasi ito po yung number 1 na, isa po sila sa number 1 na kumukontra. Pagdating po sa economic charter change. So, dito pa lang mga sangkay sablay na. Pero, hindi ko alam bakit nag-number 1 sila. But, it's my own opinion, mga sangkay, na nagulat po tayo na naging number 1 sila. Naging boses ng iba't ibang mga sektor ng ating lipunan na hindi naririnig o napapakinggan. Nako, laging ngang naririnig. Kasi mga sangkay, sila po yung lumalabas sa kalsada. Sila po yung
bumabanat lagi. Sabi ko nga, ang tawag ko dyan mga sangkay sa kanilang mga partido kasi marami to sila. Tawag sa kanila ay makatutol. Kasi nga po lahat, halos ng ginagawa ng gobyerno, kinukontra po nila. Kongreso. Pero bago mag-umpisa ang mismong proklamasyon, binasa ng COMELEC ang resolusyon na nagsususpindi sa pagproklama sa dalawang party list dahil sa mga nakabinbin nilang petisyon. Ayan na. So may mga nakabinbin daw pong petisyon. Kaya delayed po muna o hindi po muna ipoproklama dahil titingnan po muna mga sangkay siguro kung yung mga kasong iniano sa kanila, inihabla, may basehan. Kabilang ang Duterte Youth at BH o Bagong Henerasyon Party List. I think po mas unfair kung halimbawa later na proklama ka na, hindi pa nagsisimula yung assumption to office, biglang nagkaroon ng decision, tanggal ka. Mas masakit po yun. Ayon sa Duterte Youth, sinagot na raw nila ang lahat ng issue noon pang 2019. Pinayagan pa nga raw silang maupo ng 2019 at 2022 elections. Banta nila kapag hindi sila pinaupo ng COMELEC, isisiwalat nila ang anilay mga kalukuhan sa Kongreso at COMELEC kung paano nagkakapera. Okay. Well, ito yung banta, mga sangkay. Sinasabi ko sa inyo, COMELEC at sa nagkokontrol sa COMELEC, kapag kami hindi nyo pinaupo at hinayaan lamang magsalita sa advokasya namin sa bansa, sasabihin namin sa taumbayan lahat ng kalukuhan sa Kongreso at COMELEC kung paano nagkakapera ng milyon-milyon sa mga decisions, accreditations, and projects at funds ang karamihan sa inyo dyan. Alam nyo guys, ang hilig po nila magbanta no? Ginagawa naman na nila yan. Diba? Kita nyo, sila Glenn Chong, nagsasalita about dyan. At iba pang mga personalidad na mga nasa side ng mga DDS. Kumbaga, itong banat, itong pagbabanta, hindi na po ito bago. Kasi nakita na po natin ito, mga sangkay. O, kagaya yan. Na-witness na naman po natin yan. Ilang beses na po nila ginawa yan. Kahit kanino. Pagbabanta sa speaker, pagbabanta kay Liza, pagbabanta kay Bongbong Marcos. Alam nyo, ito talaga sila, ito po yung character at identity at culture nila. Mahilig po sila magbanta. Gawin na lang sana nila. Kasi itong sinasabi nila mga sangkay na isisiwalat nila, hindi na to bago eh. Sinisiwalat na po nila yan eh. Ang kailangan na lang po dyan, patunayan nila na yan ay totoo. Diba? Ang bihira. Kung paano nagkakapera. Ayon sa Bagong Henerasyon Party List, wala silang natanggap na kopya ng reklamo. Handa raw silang harapin ang anumang isinampas sa kanila. Naghain na raw sila ng urgent motion to proclaim sa COMELEC. Samantala, ang mga party list na bigo makakuha ng pwesto sa dalawang magkasunod na eleksyon ay automatikong delisted o mawawala na ang accreditation sa COMELEC. Ibig sabihin, kailangan nilang muli mag-apply para makatakbo sa susunod na botohan. Nagbabalita mula sa Frontline. So ayan, mga sangkay, medyo tagilid po dito yung Duterte Youth Party List. Pero alam nyo guys, kung ako, marami naman po ang may kanya-kanyang opinion tungkol po dito sa mga party list na ito. Yung iba nga dyan po, mga sangkay, tumatanggap po ng pera sa kanilang party list, pero saan ginagamit? No? Marami po dyan, mga sangkay, wala naman po talagang ginagawa. Yung iba nga po, nagpipicture-picture na lang po kung ano po yung, kunwari may project sila, mga sangkay, tapos may budget sila galing po sa gobyerno. 'Di ba? Tapos, halimbawa, itong iba dyan na mga ano naman talaga yan, kamakaliwa. Babudgetan po sila ng gobyerno, pero kakalabanin ng gobyerno. 'Di ba, mga sangkay, yung sobrang pangit lang. So sana, buwagin na lang to. Itong ganitong klaseng mga, lahat na pong party list, bakit hindi na lang po maggawa ng isang ahensya na tututok po na instead na mapupunta sa mga party list na ito yung budget, doon na lang, no? Yung parang sila po talaga yung gagawa ng mga livelihood programs at kung ano-ano pa mga isa sa batas, mga sangkay, then mga programs na makakatulong sa sambayan ng Pilipino. Kasi nagagamit po itong mga party list, nagagamit po nila yung kanilang mga upuan na instead na tumulong sa pamahalaan, nagiging boses po sila para manggulo sa pamahalaan. 'Di ba? Ang pangit lang.
Well, ano po ang inyong opinion, mga sangkay, sa banta nitong Duterte Youth Party List? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.